Umalis ng asyenda si Andre na hindi na muling nagpaalam kay Celine. Maski papaano ay naisip ni Celine na mabuti na rin iyon para wala nang masaktan sa kanila. Lumipas ang 2 araw na hindi pa rin umuwi sa bahay si Dominic. Nalalaman lang niya ang pagiging abala ng lalaki sa pag-iinspeksyon sa manukan at piggery sa pamamagitan ni Tatay Raul. 3 araw ay hindi na siya nakatiis. Pagkatapos man ng halian, ay sinabi niya kay Tatay Raul na sasama siya sa pagbalik nito sa taniman. Susunduin na niya ang asawa. Hindi baling lunukin na niya ang kanyang pride, magkasundo lamang silang muli ng asawa. Ngayong tapos na ang lahat sa kanila ni Andre, ay nakahanda na siyang gampanan ng buong puso ang papel ng pagiging may bahay ni Dominic. Hindi mahirap mahalin ng asawa. Sa maikling panahon ay nakita niya kung gaano ito kabuting tao. Anong gagawin mo roon? Baka mangati ka. Katwiran ng matandang lalaki na para bang may itinatago. Isama mo na roon si Celine para magkasundo na ang dalawa. Giit ni Nanay Martha. Kuwan kasi. Napakamot pa sa ulo ang matanda. May nais ba kayong itago sa akin, Tatay Raul? Seryosong tanong ni Celine habang matamang pinagmamasdan nito. Naku, wala. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Kung gusto mong sumamay, gumaya ka na at aalis na tayo. Magbibihis lang ako sandali, Tatay Raul. Ani at iniwan ng mag-asawa sa sala. Nang makaalis si Celine, ay kinumpronta ni Nanay Martha ang asawa. Bakit ga sa tono ng pananalita mo'y parang ayaw mong papundahin si Celine sa taniman? Paano naman na naroon si Marga, yung anak ni attorney? Ano naman kung naroon? Masama bang makita ni Celine si Marga? Hindi mo naiintindihan eh. Sa estado ni Celine ngayon, tsak na kahit sino ay pagseselosan niya. Wala ngang masama kung makita niyo roon si Marga dahil kaibigan lang naman niyo ni Dominic. Pero alam ba natin kung anong maaari niyang isipin? Hindi naman siguro ganoon kababaw ang isip ni Celine. Naku, ewan ko lang. Ang ipinag-aalala ko lang ay malalagot ako kay Dominic kapag imbes na magkasundo sila ay lalo pang nagkalabuan. Walang nagawa si Tatay Raul nang sumama si Celine sa taniman. Sa tuwing magtatanong ang babae tungkol sa naging reaksyon nito kanina, ay agad na iniiba na lamang ng matanda ang usapan. Makalipas ang kulang 15 minuto, ay narating nila ang taniman. Agad bumaba si Celine matapos ihimpil ni Tatay Raul ang sasakyan sa gilid ng daan. Mula sa kinaroroonan niya, ay tanaw na ang kubo ngunit kailangan pang lumakad sa pilapil upang makarating doon. Pinansin niya ang pulang Corolla na nakaparada di kalayuan sa hinintuan nila. May bisita ba si Dominic, Tatay Raul? Tanong niya sa matanda. Ewan ko lang. Wala pa naman yan kanina nang umalis ako. Kailan nito, habang sa isip ay sinasabing, wala sanang mangyaring hindi ka nais-nais. Kapag nakita ni Celine na may kasamang babae sa kubo si Dominic. Idinalangin na sana'y naglilibot ito kasama si Marga upang huwag na lamang abutan ni Celine. Hintayin niyo na lang ako rito, Tatay Raul. Aniya tumakbang na patungo sa kinatatayuan ng kubo. Napapakamot na lamang sa ulo ang matanda habang inihahatid ng tanawang babae. Gawa sa kawayan at mataas na klase ng sawali ang kubong pahingahan. Nakaangat ito ng 5 baitang mula sa lupa at malalaki ang mga bintanang bukas na bukas upang malayang pumasok ang hangin. Pagpanhik ay mabubungaran ng maliit na balkonahe. Bukas ang pinto kaya tuloy-tuloy na siya sa loob. Nais niyang sorpresahin si Dominic. Wala ang asawa sa sala at wala rin sa kusina. Kaya naisip niyang siguro'y nasa kwarto ito nagpapahinga. Dahan-dahan siyang lumapit. Kumakabog ang puso niya sa magkahalong emosyon. Huminga muna siya ng malalim bago marahang itinulak ang pinto. Ngunit natigilan siya sa nabungaran. Hindi nag-iisa si Dominic sa kama. Kasama nito si Marga, ang anak na dalaga ni Attorney Medina, at magkayakap pang natutulog ang dalawa. Napaurong si Celine tila matutumba. Pakiramdam niya'y mauubusan siya ng hininga. Sa ayos ng dalawa'y imposibleng hindi madala si Dominic. O baka nga'y may namagitan na sa mga ito, kaya mahimbing ang pagkakatulog nila. Ngayon lang niya na-realize kung bakit gayon na lamang ang pagtanggi ni Tatay Raul
nang sabihin niya kaninang sasama siya rito. Ang matandang lalaki pinapangalagaan ang reputasyon ni Dominic. Ayaw nitong malaman niyang may kinalolokohang babae ang asawa habang siya'y parang nag-aalalang naghihintay sa bahay asyenda. Puno ng panibughong lumabas siya ng kubo. Halos takbuhin niya ang kinaroroonan ng sasakyan sa kagustuhang agad na makalayo sa lugar na yon. Wala nang balak na hintayin pa si Dominic para pakinggan ang mga alibay nito. Nakumpirma niya ang hinala ng walang makitang pagtataka sa mukha ni Tatay Raul matapos niyang sabihing umalis na sila roon. Manapa ang nakita niya sa matandayang pagkailang. Marahil dala ng pagkakakonsensya sa ginawang pagtatakip sa amo. Pagdating sa bahay ay dire-diretsyong pumanik sa kwarto si Celine at nagkulong. Iniyakan niya ang mapait na katotohanang habang ibinubulong sa kanya ni Dominic ang mga salita ng pagmamahal, ay meron pa pala itong ibang babae. Kaya pala noon ay hindi pinasyala ni Andre si Marga kahit sinabi ni attorney na hinahanap ito ng kababata. Marahil ay noon pa man ay alam na ng binata ang relasyon ng dalawa. Hindi lang nagawang ikwento sa kanya pagkat ayaw naman itong pag-uusapan ng kapatid sa ama. Sinungaling ka, Dominic! Manloloko! Wika niya nang mahawakan ng picture frame na kinapapalooban ng litrato nung sila'y ikasal. Inihagis niya iyon sa dingding sa tindi ng emosyon. Sinisi niya ang sarili kung bakit agad pinatawad ang lalaki sa ginawa sa kanya. Kung bakit hinayaan niyang maikasal siya rito at agad na ma-in love sa loob ng 1 linggong pananatili nila sa villa. Kung alam lang niyang masasaktan din siya kay Dominic na nagkukunwari lamang ito, hindi na sana siya nagpakasal sa lalaki. Binalikan niya sa alaala ang mga pangyayari at ngayon niya na-realize kung gaano siya kahibang. Bakit hindi niya naisip na posibleng kaya lamang iyon ginawa ng lalaki ay upang pasakitan si Andre. At tiyak sa mga sandaling iyon ay pinagtatawanan na silang dalawa ni Dominic at Marga. Sa magkahalong galit at panlulumo ay nabuo sa isip niya ang isang desisyon. Lilisanin niya ngayon din ang hasyenda at walang sino mang makakapigil sa kanya. Luhaan may mabilis niyang isinilid sa bag ang mga damit. Iniwan niya ang lahat ng gamit at alahas na binili ni Dominic para sa kanya. Wala siyang dadalhin isa man sa mga bagay na ibinigay nito. Tanging ang wedding ring na suot ang hindi niya magawang alisin sa daliri. Kung bakit ay hindi niya alam. Nagulat pa ang mag-asawang Martha at Raul nang makita siyang bumaba ng hagdan, bitbit ang bag at makinilya. Agad siyang nilapitan ng mga ito. Celine, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong na matandang babae. Lalo pa nang makitang namumugto na naman ang kanyang mga mata. Aalis na ako, Nanay Martha. Matatag niyang sabi. Pakisabi kay Dominic na pwede na ulit niyang iakyat ang mga babae niya rito. Ang mabuti pa'y hintayin mo na munang dumating si Dominic para makapag-usap kayo ng maayos. Nagkakamali ka kung inaakala mong may relasyon sila ni Marga. Alam kong wala. Si Tatay Raul, huwag niyo na ho siyang pagtakpan. Aniya, na hindi kinubli ang hinanakit sa tono. Nakita na ng dalawang mata ko ang ebidensya ng kalokohan niya. At kung wala silang relasyon ng anak ni attorney, bakit pinipigilan niyo ako magpunta roon kanina? Iniisip ko nga baka magselos ka. Anang matanda. Anak, pag-usapan niyo muna ito ni Dominic. Kung gusto mo ipasundo natin siya sa Tatay Raul mo. Huwag na kayong mag-abala. Aalis na ako at hindi na magbabago ang isip ko. Anak, unawain mo naman kami. Ako ang dapat niyong unawain, Nanay Martha. Napaluha siya sa sama ng loob. Ayaw niyang magalit sa dalawa, ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Napilitan ako magpakasal kay Dominic. Kahit si Andre ang mahal ko, dahil nakala ko maski papano'y magiging masaya rin naman ako sa piling niya. Pero nagkamali ako at siguro ginamit niya lang ako para pasakitan si Andre. Mahal ka ni Dominic, alam ko yan. Sabi ni Nanay Martha. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya, kaya niya nagawa yun. Tama na, Nanay Martha. Huwag na kayong magsinungaling para kay Dominic. Alam ko namang siya ang kakampihan niyo at hindi si Andre. Wala kaming kinakampihan. Malungkot na pahayag ng matandang babae. Tama na ho, hindi na ako naniniwala. Tatay Raul, ihatid niyo na lang ako sa sakayan. Tiyak na magagalit si Dominic kapag inihatid kita.
Naiiling na sabi nito. Kung ayaw niyo akong ihatid, maglalakad na lang ako at mag-aabang ng tricycle sa bungad ng hasyenda. Hindi na niya hinintay na makasagot ang mag-asawa at mabilis na siyang tumalikod at humakbang palabas ng bahay. Nakonsensya marahil ay hinabol siya ni Tatay Raul. Kung talagang hindi ka namin mapipigilan ng Nanay Martha Moy, iyahatid na kita. Nakahinga siya ng maluwag nang makasakay sa pick-up. Ngunit hindi niya magawang magpasalamat sa matandang lalaki. Kahit nang nasa highway na sila, ay kinumbinsi pa rin siya ni Tatay Raul na magbalik. Nahintayin si Dominic upang makapag-usap sila ng maayos. Ngunit naging matigas ang paninindigan niya. At kahit nang makasakay na siya sa bus pabalik sa Maynila, ay wala siyang maramdamang panghihinayang sa pag-alis niyang iwan sa asyenda. Inilatag ni Celine ang pagod na katawan sa kama. Sa ibabaw ng study table ay maayos na nakalapag ang plastic envelope na kinalalagyan ng kanyang manuscript. 2 linggo rin niyang pinagpuyatan, iniyakan, at pinagpagurang itype sa 200 bond paper ang buong kwento ng pag-ibig niya sa 2 lalaki. Ang pinakahuling pahina na kinasusulatan ng pangwakas na eksena ay kakatapos lang niyang gawin at nakalagay pa sa makinilya. Umaasa siyang ang masayang ending na ginawa niya sa kwento ay siya ring mangyari sa totoong buhay. Ang kwentong iyon ang siyang isasama niya para sa gaganaping launching sa 1 linggo. Matapos makapaghinga ay tumayo na siya, naligo at naghanda sa pag-alis. Hinihintay na ng kanyang manager ang manuscript at magkikita sila mamayang 2:00. Mamaya na rin niya ipagtatapat kay Marvin ang tungkol sa pag-aasawa niya. Pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin habang nagbibihis at muling nakaramdam ng lungkot. 2 linggo na ang delayed ang kanyang buwanang dalaw na ngayon lamang nangyari, kaya malakas ang kutob niya na siya ay buntis. Kapansin-pansin din ang pagkahulog ng pangangatawan niya at wala siyang ibang gustong kainin sa umaga kundi burger. Sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi niya matapos maisip na sa loob ng 2 linggo, mula nang umalis siya sa asyenda, ay hindi man lamang gumawa ng paraan si Dominic upang sundan siya. Maski papaano sa kabila ng galit na nararamdaman niya, sa asawa'y hinanap-hanap niya mga yakap at halik nito. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at naisip na mabuti na ang umalis siya sa asyenda hanggat hindi pa malalim ang damdamin niya para kay Dominic. Pero nalulungkot siya para sa magiging anak. Nalulungkot at natatakot na baka lumaki itong walang makikilalang ama. Tama na ang pag-iisip, aniya sa sarili, nang mapatingin sa wall clock na nakasabit sa itaas ng pinto ng kwarto. Mag-aalauna na at baka mahuli pa siya sa meeting nila ni Marvin. Palabas na siya ng apartment nang mapansin ang asul na pick-up na nakaparada sa hindi kalayuan. Kumabog ang puso niya sa pamilyar na sasakyan. Aniya sa sarili, baka dumating na si Dominic upang sunduin siya. Ngunit agad din niyang inalis ang excitement na nararamdaman. Ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na imposibleng mangyari sa mga oras na iyon. Pagkatapos may lock ang gate, ay agad niyang ipinara ang taxi na dumaan at nagpahatid sa opisina ng Daily Publishing. Hindi niya napansin ang sundan na asul na pick-up ang taxing sinasakyan niya. Gabi na nang nakauwi si Celine at sa sobrang pagod ay hindi na niya napansin na naroon na naman at nakaparada sa hindi kalayuan ang asul na pick-up. Kabubukas lamang niya ng ilaw nang tumunog ang telepono sa sala. Inangat niya ang auditibo at pasalampak na naupo sa sofa. Hello? Walang sumagot. May naririnig siyang music sa background, kaya natitiyak niyang ayaw lamang sumagot ng kung sino mang iyong tumatawag. Hello? Ulit niya, ngunit nanatili pa ring tahimik ang caller sa kabilang linya. Hoy, kung sino ka man, tumigil ka! Sigaw niya at inis na ibinagsak ang telepono. Kapag nagring pa iyon, ay hindi niya nasasagutin pa. Ilang araw na rin namang may tumatawag sa kanya na ayaw magsalita. Hula niya ay isang walang magawa sa buhay iyon na nanggugulo lamang sa kanya. Busog pa siya sa meriendang inihanda ni Marvin, kaya dumiretso na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Lingid sa kaalaman ni Celine, ang lalaki sa pick-up sa bintana ng kwarto naman niya nakatingin ngayon. Umalis lamang ito nang makitang ini-off na niya ang ilaw sa kisame. Maraming tao sa loob ng National Bookstore.
Mga tagahangang naghihintay sa kanilang mga paboritong manunulat. Hawak ng publisher na si Marvin ang mic at nagpapasalamat sa mga nagsidalo. Nakaupo na ang 5 manunulat na kinabibilangan ni Celine sa likod ng isang mahabang mesa. Nakaalalay sa kanya ang mga staff ng Daily Publisher na kumokontrol sa mga fans upang huwag magkagulo. Ang ganda-ganda talaga ni Celine Aguda! Sigaw ng isang binabae. Ang ganda-ganda nga talaga ng idol ko! Ngiti ang itinugo ni Celine sa binabaeng pamilyar na ang mukha sa kanya. Halos lahat na yata ng book launchings na sinamahan niya ay naroon ito. Miss Celine, may boyfriend ka na ba? Tanong ng isang magandang teenager. Ang mga katabi nito ay excited na hinihintay ang sagot niya. Wala, but I'm already married. Nagniningning ang mga matang pahayag niya sa pagkakaalala kay Dominic. Ay talaga? Sino hong nakatuluyan niyo? Yung pulis na madalas ninyong batiin sa mga nobela ninyo? Pahabol na tanong nito. No, hindi siya. Kasama niyo ba ngayon? Tanong ng isa. Hindi siya nakaimik ng marahang umiling. Kung halata ang disappointment ng kanyang mga tagahanga, ay higit ang nararamdaman niya. How she wished na sana'y naroon si Dominic upang makita kung paano siya tangkilikin ng mga tao. Kung paanong may pagmamalaki rin naman siya nito. Pero wala ang asawa. At kung hindi siya nagkakamali, baka sa mga oras na iyon ay kasama nito si Marga at maligaya sa piling ng babae. Mga kaibigan, ang hihinga naman natin ngayon ng kaunting pananalita ay si Miss Celine Aguda. Narinig niyang sabi ni Marvin. Ibinalik niya ang peking kasiyahan at tumayo. Ninenerbiyos na inabot ang microphone mula sa publisher na naging kaibigan na rin naman niya sa mga nakalipas na taon. Mga kaibigan, huminto siya sandali at itinaas ang aklat niya na may pamagat na My Destiny. Ang kwentong ito ay hango sa aking tunay na kasaysayan ng pag-ibig. Pero may malaking pagkakaiba sa totoong pangyayari ang ending. Umugong ang bulong-bulungan mula sa mga kinikilig na fans. This is my love story. Kaya nga lang, ang kwento ng aking pag-ibig ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. But of course, we all want a happy ending, don't we? Umaasa lang ako na sana ang wakas ng kwento sa aking kwentong ito ay mangyari sa totoong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y huwag kayong magsawa sa pagtangkilik sa akin at sa mga kasamahan ko pang manunulat. Nagpalakpakan ang mga tagahanga nang matapos ang maikling speech ni Celine. Ngunit ang iba'y halatang malungkot sa revelasyong ginawa niya. Nang pabalik na siya sa upuan, ay may nagabot sa kanya ng mga bulaklak. Dati nang ginagawa ni Marvin ang pagbibigay ng bulaklak sa kanila tuwing may launching. Pero nang iabot ng lalaking staff ang isang basket ng mamahaling mga bulaklak, ay nagtaka siya. Kanino nang galing ito? Tanong niya. May nagabot sa akin, ma'am, pagkatapos ay umalis na. Hindi na niya nagawang usisain pa ang staff dahil pinagaguluhan na siya ng kanyang mga tagahanga para magpa-autograph. Mahigit 2 oras din siyang busy sa mga librong pinipirmahan. Nagpapahinga na ang iba niyang kasama, ay pumipirma pa rin siya. Ngalay na siya ng pirmahan ng 2 libro na inilapag ng babaeng kahuli-hulihan sa pila. Sa wakas, natapos din ako. Ani ang nakangiti kay Marvin. Tatayo na sana siya ng isang lalaking staff ng bookstore ang maglapag ng santambak na libro niya sa kanyang harapan. Diyos mio, papipirmahan mong lahat yan? Nagtataka na tanong niyang bagus na matuway ng lumo. Pagod na siya. At ang buong akala niya ay huli na ang pinirmahan kanina. Lumapit si Marvin at hinikayat siyang kailangan niyang pirmahan ng mga libro. Nakangiti ito na para bang niloloko siya. Marvin, gusto mo na ba akong mapasma? Hinarap niya ang staff at pabirong kinumpronta. Kanino ba yan? Naalala niya ang ginawa noon ni Andre na nagpabili ng 50 kopya ng kanyang libro. Pero mas marami ngayon at duda siya kung si Andre ang bumili. Nang tawagan niya ang binata sa kampo, ay napag-alaman niyang nasa Masbate ito, noon pang nakaraang linggo. Okay na sila ni Andre bilang magkaibigan. Doon ho sa lalaking yun. Sabi ng lalaki, sinundan niya ang tingin ng direksyong itinuro nito, at natigilan siya nang makita si Dominic. Nakatayo sa tabi ng mga shelves ang lalaki, at gwapong-gwapo sa suot na tight jeans at polo. He was really out of place.
Ngunit ang anyo nito ay lalo lamang nagdagdag sa karisma ng kanyang asawa. "Hello, Miss Celine." Anito nang lumapit. Dominic?" Bulalas niya na hindi malaman ang gagawin. Tangka niyang ipakilala ito kay Marvin, ngunit laking gulat niya nang malamang nagkakilala na kanina pa ang dalawa. At maging ang mga kasamahan niyang manunulat ay kilala na rin ito. Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "Masama bang panoorin kung paano pagkaguluhan ng mga tao ang aking asawa?" Anito na ang ngiting naglalaro sa mga mata. At bago pa siya makasagot, ay hinawakan na siya nito sa braso at iginiya palabas sa lugar na yon. Nagpapasaklolo ang tingin niya kay Marvin, ngunit mukhang natutuwa pa ang kaibigan. "Maiintindihan ko kung bakit hindi ka makasama sa amin sa restaurant, Celine." Nakangiting pahabol pa ni Marvin. "Thanks," ani Dominic sa lalaki. Nakasakay na sila sa pick-up nang makabawi sa pagkabigla si Celine. Kinumpronta niya si Dominic. "Baka akala mo'y mapapatawad na kita sa ginawa mong panluloko sa akin, Dominic Vertosio." Bulalas niya nang maalala ang galit dito. "Please let me explain, honey. Tinapos ko na ang lahat sa atin nung umalis ako sa hacienda." Ani at naghalukip-kip. "Really?" Nakangiti pang sabi ni Dominic. "How come you still wear our wedding ring?" Pinamulahan siya ng mga pisngi sa hantarang pangiinis ng asawa, lalo pat wala siyang makuhang sagot sa tanong nito. Siguro nga'y mabuting magkaliwanagan na sila ng lalaki ngayon. Tumahimik siya at ipinakitang handa na siyang makinig sa mga sasabihin nito. "Wala akong relasyon kay Marga, but I must admit na may gusto siya sa akin noon." Panimula ni Dominic. "Sinabi sa akin ni Tatay Raul ang lahat, na nakita mo kaming magkayakap na natutulog. Honestly, wala akong alam sa mga pangyayari. Bago ako nakatulog ng hapon na yun, ay inakala kong umalis na si Marga. Sa balagay ko'y nang makita kanyang paparating, ay saka siya tumabi sa akin para magselos ka. Na nangyari naman, at imbes na kumprontahin ako'y agad kang umalis, leaving without giving me the benefit of the doubt. Sa nangyari, inakala ko tuloy na ginawa mo lang yun para akong buntunan mo ng sisi. Pero ang totoo'y balak mo nang sumama kay Andre." "I wouldn't do that. At bakit mo naman naisip yun?" Takang tanong niya. Nagtiim ang mga bagang ni Dominic. "Dahil nakita ko kayong magkayakap ng gabing magbalik ako sa bahay." Oo, niyakap niya ako. Pero yun ay dahil nagpapaalam na kami sa isa't isa. Tinanggap niyang hindi na ako kailanman magiging sa kanya. Naniniwala ako dahil sa 2 linggo kong pagmamanman sa iyo ay hindi ko nakita ni anino niya sa apartment mo. Minamanmanan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. "Hindi ba pamilyar sa iyo tong pick-up?" My God! Bulalas ni Celine. "I love you, Celine. Mahal na mahal kita at alam mo yan. At kahit kailan ay hindi kita kayang ipagpalit pa sa iba." Bago pa siya makatutol, ay hawak na ni Dominic ang mga kamay niya. "Para akong mababaliw nang umuwi at malamang wala ka na." Sinaktan mo ako, Dominic. Kung kailan pa naman, natututunan na kitang mahalin." Amin niya. "Mahal mo na ako?" Tila hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. "Mahal na mahal." Nahihiya pang ulit ni Celine. "Ako na ang pinakamaligayang tao, Celine. Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka lang." Masayang sabi ni Dominic. Hinagka ng buong puso ang mga palad niya at tumitig sa kanyang mga mata. "Ngayon, sasama ka na sa akin pabalik sa hacienda." Nalungkot si Celine nang maisip na baka isa na naman itong kasinungalingan. "Paano si Marga?" Aniya at ibinaling sa labas ang paningin. "Nag-usap na kami at hindi na mauulit yun kahit kailan." "Dapat lang, dahil ayoko magkaroon ng kapatid sa iba magiging anak ko." Bulalas niya. Nahuli na upang bawiin ang sinabi. Nag-aalalang baka nasaktan si Dominic sa implikasyon ng tinuran niya. Pero maluwag ang ngiting nakita niya kay Dominic. Excited na ikinulong sa mga palad ang kanyang mga pisngi. Magkakaanak na tayo?" tanong nito. Oo, pero hindi pa naman ako nagpapatingin sa doktor at we have to make sure." "Dominic, you're coming with me back to hacienda, honey." Hinarap siya nito at biglang naging seryoso. "You're coming with me at hindi ako papayag na tumanggi ka. You're my wife
At dapat lang na magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Alam ko na hindi naging maganda ang simula nating dalawa. Nasaktan kita. Patawarin mo ako pero handa akong samahan ka sa lahat. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa magiging anak natin si Lynn. Natiling magkahinang kanilang mga mata. Maya-maya'y marahang umiti si Celine. At sinong may sabing, hindi ako sasama sa iyo, honey. At huwag kang mag-alala dahil napatawad na kita. At babawi din ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo bilang asawa. Nakangiti na saad niya. Nang buong pusong halikan ni Dominic ang kanyang mga labi, ay hindi na siya nagprotesta. Ipinikit na lamang niya ang mga mata at tinugon ng halik ng asawa. Sobra niya itong na-miss. Sa kanyang isip, nagkatotoo ang pagwakas na sinulat niya sa kanyang libro. Nang gabing iyon ay walang pag-aalinlangan na pinadama niya kay Dominic ang pagmamahal niya rito. Mahal niya ang asawa at handa siyang sumama rito saan man ito naroon. Isang linggo pa silang nanatili sa Maynila para maasikaso ang aklat na nilikha ni Celine at nagpatingin na rin sila sa doktor at napakasaya nila nang malaman na buntis siya. Masayang balita ang dala nila sa pagbabalik nila sa hacienda. Lalo pa at gustong-gusto na ni Nanay Martha na magkaroon ng bata roon. Ilang buwan pa ang lumipas, ay isang napakalusog na sanggol ang dumating sa buhay ng mag-asawa. Si Achilles, ang batang nagbigay ng kulay hindi lamang sa mag-asawa, kundi na rin sa buong hacienda. Mas lalo namang kinilala si Celine sa mga paglikha ng mga kwentong pag-ibig na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga niya. At masaya siyang naninirahan sa hacienda, kasama ang anak at asawa niya. Si Dominic naman ay patuloy sa pagpapaunlad ng hacienda at mas nakilala pati ang mga produkto nila kahit sa ibang bansa. At sa muling pagbabalik ni Andre, ay may kasama na itong babaeng nagmamahal dito ng wagas, si Christine. Nagkausap na rin at napatawad na rin ni Andre si Dominic dahil sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin sila. At masaya na siya sa naging buhay ng dati niyang minahal na si Celine. Lalo pa at malapit sa kanyang pamangkin na si Achilles. Nang oras na iyon ay kasama ni Andre si Achilles habang nakikipaglaro sa kanya. Habang busy naman si Celine at Christine, nakatulong ni Nanay Martha sa pagluluto sa kusina. Nakangiti namang nakamasid si Dominic sa kanyang anak at kapatid. Papa, kung asan ka man ngayon, alam kong masaya ka ngayon para sa amin ni Andre. Marami man ang pagsubok ang dumaan sa amin. Alam kong ginabayan mo kami. Eto na papa, okay na kaming magkapatid. Alam kong hindi ako perpektong kapatid pero gagawin ko ang lahat para gabayan siya sa abot ng aking makakaya. Lalo na ngayon na masaya na ako sa buhay ko, kasama ang aking anak at pinakamamahal na asawa. May ngiti na pinahid niya ang luha sa kanyang mata. Walang kapantay ang kaligayahang naramdaman ni Dominic ng sandaling iyon dahil kapiling niya mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang kapatid na si Andre, ang anak na si Achilles, at ang pinakamamahal na asawa na si Celine. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.